Ayan, good morning sa ating lahat. Magandang umaga sa inyo. Ayan, alam kong gising na kayo yung iba kasi it's already 6:19 at papasok na sa kanya-kanya nating paaralan. Pero bago yan, bago tayo papasok sa paaralan, ay mas magandang may dala-dala tayong salita ng Diyos. Para ano? Para yung gagawin natin sa school natin ay mga mabubuting gawain. Kasi nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ayan, sige. Umpisahan muna natin sa panalangin. Ayan, magpe-pray muna tayo. Then,
Oh, yung mga bata dyan, gising-gising na kayo at manood tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos kasi napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Ayan, sige, pray muna po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord sa panibagong araw na naman po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Dalangin ko po Lord sa iyong salita na aming mapapakinggan. Nawa hindi lamang po namin ito ay mapapakinggan, kundi maisabuhay din po namin sa aming buhay. Na alam po namin na yung mga kwento po ay may maidudulot pa rin pong aral. Dahil ang iyong salita ay napakaganda po, O Lord, sa aming buhay na patuloy na nagbabago po, O Lord, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kung wala ka po, O Lord, ay wala po kaming magagawa kayo. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Tulungan niyo po kami, Lord, sa buong maghapon. Salamat po. Mahal na mahal ka po namin. Patawad, Panginoon, sa aming nagawang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Batiin muna natin yung mga early done o yung mga maaga. Ayan, maaga sa ating devotion. Tignan natin. Meron ba? Ayan. Merong early. Yan na naman mga matatanda. Sige po. Unang-una sa ating live viewers. Ayun, yung nag-comment si Ma'am Heidi Sanet. Ayan. Good morning, Ma'am Heidi. Ayan. Alam ko kailangan din makinig ni, gustong-gusto makinig ni Ma'am Heidi. Hindi yan nawawala in every devotion. Amen. At si Sir Ariel Pumecha, of course. Leader sa college. Ayan. Good morning, sir. At of course, kay Karil, ayan, kay Sister Karil Banataw. Good morning po. At kay Ma'am Virgie, ayan, good morning mga bata and everyone. Sabi niya po, Maritris. Ayan, may mention nata siyang pangalan. Sige po. Ayan yung mga nag-comment at yung mga iba po dyan. Gising na tayo at makinig na tayo ng salita ng Diyos. Sige. Bago tayo makakinig ng salita ng Diyos or yung kwento natin ngayong umaga ay syempre kakanta muna tayo para naman magising-gising at ma-stretch yung ating katawan. Ayan, sige. Awitin natin yung With Christ in my vessel. Ayan, with Christ in my vessel. Kung alam nyo, sabayan nyo ako para magising-gising din tayo dyan, ano? Ayan, with Christ in my vessel, ready sing. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He takes me home. Car. With Christ in my car, I can drive safely home. Drive safely home, beep, beep. Drive safely home. With Christ in my car, I can drive safely home until He takes me home. Driving, I'm driving home, beep, beep. Driving, I'm driving home. With Christ in my car, I can drive safely home until He takes me home. Airplane. With Christ in my airplane, I can fly safely home.
Fly safely home, fly safely home. With Christ in my airplane, I can fly safely home until He takes me home. Flying, I am flying home. Flying, I am flying home. With Christ in my airplane, I can fly safely home until He takes me home. O, diba? Ay, napagod. Ayan. Ano, gusto niyo pa ba ng isa last para talagang mabuhay tayo? Ayan. Ano pa ba? I've got joy. Ayan. Kasi masaya tayo. May narinig na kaming salita ng Diyos. Masaya kami, di ba? Kasi, may narinig ng salita ng Diyos kasi nagkaroon kami ng morning devotion kanina na napakaganda ng sinabi ni Pastor. Ayan. Sige, awitin natin yung I've got joy. Ready, sing. I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart. Deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy, 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 destroy. Whoops! I've got joy down in my heart. Deep, deep down in my heart. Ayan. Alam ko na masaya kayo at makinig tayo ng kwento ngayong umaga. Ayan, may nadagdag. Good morning po, Ma'am Cherry. And Ma'am Cherry Abalos. Good morning kay Zach. Kay Sassy at kay Zyke. Ayan, nakikinig daw sila. Amen. Maaga silang nagising. At kay Ma'am, mayroon nanonood si Ma'am Marjorie Pegang Copero. Ayan. Ma'am Marjorie, good morning po. And kay Ma'am Myra Salarzon. Good morning, Ma'am Myra. Ayan. Excited na ba kayong makinig ng ating kwento ngayong umaga? Ayan, sige. Kung excited na tayo, ay papakinggan natin ang kwento ni Ma'am Virgie na kanyang ni-record. Ayan, mapapakinggan natin. Ngayon, makinig tayo. Ihanda natin ang ating tainga sa pakikinig. Makinig, mag-focus tayo sa kwento. Kung mayroong distraction dyan, Mama, nakikinig po ako ng ganun. O kaya kung matanda na yung nakikinig, andyan yung asawa. Makinig muna tayo ng kwento, di ba? Kasi, hindi rin naman to pambata, di ba? Hindi. Para sa lahat, syempre, salita ng Diyos eh. Ayan, sige po. Makinig na po tayo sa kwento na maririnig natin. Magandang umaga mga bata. Narito na naman tayo sa panibagong kwento patungkol sa The Parable of the Wedding Feast. Ang nagsasalita dito ay si Jesucristo, na ayon sa kanya, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng isang piging ng kasalan sa kanyang anak na lalaki. Nagpadala ang hari ng kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. Ngunit sila'y ayaw magsidalo. Muling nagpadala ang hari sa kanyang mga alipin at sabi, "Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito inihanda ko na ang aking piging. Nagkatay ako ng mga baka at mga hayop na matataba. Lahat ay nakahanda na. Kaya inaanyayahan ko kayo na dumalo sa piging ng kasalan." Pero hindi pa din nila pinansin at sila'y nagsipunta sa kanya-kanyang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At ang iba ay kinuha ang kanyang mga alipin at pinagpapatay. Nalaman ng hari ang nangyari at siya ay galit na galit, kaya naman ay nagpadala siya ng kanyang hukbo. At pinuksa ang mga mamamatay tao at sinunog ang kanilang bayan. Sinabi niya sa kanyang mga alipin,
Nakahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon kayo sa mga lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang sinumang masumpungan ninyo. At nagsilabas ang mga alipin sa mga lansangan at kanilang inipon ang lahat ng kanilang nasumpungan, masasama at mabubuti. At napuno ng mga panauhin ang kasalan. Nakita ng hari ang isang panauhin na hindi nararapat ang kasuotan para sa okasyong pangkasalan. Tinanong siya ng hari, ngunit wala siyang maisagot. Iniutos ng hari sa kanyang mga alipin na igapos ang kanyang mga kamay at paa at ilayo siya. At itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon ay may pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang mga tinawag, ngunit iilan lang ang napili. O mga bata, naway may natutunan kayo sa maikling kwento ngayon. Hanggang dito lang muna tayo. Paalam! Ayan. 'Di ba? Napaka ikli ng kwento pero marami siyang nilalaman or ibig sabihin ang kwento na 'yon. Ano kaya ang ibig sabihin ng kwento na 'yon? Anong napulot yung kwento? Ayan. Unang-una sabi doon na mayroong ang ganap na kasalan. Pero ayan, in-invite nung mga alipin ng hari na in-invite niya yung mga mayayaman, yung mga may negosyo, 'di ba? Yung mga may alaga sa bukid, 'di ba? Inanyayahan yun ng mga alipin, pero anong nangyari? Hindi sila pumunta kasi nga maraming rason, 'di ba? Tumanggi sila sa imbitasyon ng mga alipin, doon sa imbitasyon ng hari sa kanila. Tapos nung sanabi nung hari na i-invite nyo na lang yung mga nasa kalye, sabi niya, ayan, nagsitipon lahat, pumunta sila. Pero, di ba, mayroong isang hindi nakasuot na pangkasal. Sabi nila, tas yun, tinali siya. Sabi niya, itapon yan sa kadiliman. Sabi niya, di ba? So, yun yung isang, yun, parang ganun din yun sa kwento ko nung last, no? Yun yung isa kong kwento ko nung last, parang ganito rin siya. Ayan, pero iba lang din, hindi siya wedding feast, kundi banquet ata yun. Oo, yun. Pero ano kaya yung matututunan natin? Bakit yun yung kwento? Hindi naman, sabi niya, di ba? Bakit kwento nga siya, pero parang wala namang matututunan, di ba? Pero, ayan, may matututunan tayo. Kasi lahat ng salita ng Diyos ay mayroon tayong matututunan, syempre. Di ba? Ang salita nga ng Diyos ang nakakapagpabago sa isang tao. Ano nga ba yung ibig sabihin ng Jesus Christ dito sa Matthew? Dito sa Book of Matthew, matatagpuan nyo pala ang kwento na ito sa Book of Matthew, chapter 22, verse 1 to 14. Ayan. Kung mayroon yung title yung mga inyong mga Bible, ang nakasulat dito is Parable of Marriage Feast. Ayan. Diba? Dito nyo matatagpuan kung hindi nyo naintindihan masyado ang kwento or hindi, parang hindi na para sa inyo ay mahirap intindihin, basa-basahin nyo na lang dito, replay nyo yung sa Book of Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Yun yan, Jesus Christ, yun yung sinisimbolo dito is yung groom. Then, servant o yung alipin ay mga ligtas na anak ng Diyos, 'di ba? Yun yung mga anak ng Diyos. Then, 'di ba? Inanyayahan ni Jesus Christ kung sino ang tatanggap sa kanyang imbitasyon. Yun yung ipinapahiwatig sa kwento, 'di ba? Sabi niya doon, tatanggap sa kanyang imbitasyon na kung saan yung gospel. At may mga tumanggap at may mga hindi tumanggap, 'di ba? Yung mga hindi tumanggap, yun yung may mga kaya, yung may mga alaga, may mga negosyo, at yung mga tumanggap naman, 'di ba? Yung mga tumanggap, yun yung mga nasa kalye na inimbitan nila. So ibig sabihin ay sobrang sakit
takot sila na, sabi nito, may weeping and gnashing of teeth sa sobrang sakit ng masunog ang kaluluwa. Ayan, kaya ito yung ibig sabihin ng kwento, 'di ba? May mga tumanggap at may mga hindi tumanggap sa Panginoon. Ayan, so yun yung maidudulot nating lesson. Sabi nga dito, kung makikita nyo sa verse 14, pinakadulo, sabi niya, for many are called, but few are chosen. 'Di ba? Marami ang tinawag, pero unti lang yung napili. Bakit? Kasi sila yung karapat-dapat, no, na kasi itong verse na to, or yung verse na 1 to 14 ay naka-red mark siya. So ibig sabihin ang Panginoon ang nagsasalita dito, 'di ba? Ang Panginoon ang may sabi. Kaya yun, 'di ba? Napakaganda na yung kwento na yun ay ma-analyze natin, maisa-isa natin, na yun pala yung maidudulot. O, diba? Sa dami-dami ng tao, tayo yung napili ng Panginoon na iligtas niya. Saan? Sa kapahamakan sa impyerno, diba? Pero yung mga iba, diba, kapag nagsishare nga tayo sa, kung nagsusurwining tayo, diba? Mayroon yung tumatanggi at mayroon naman yung hindi. Kasi, yung iba, sabi, ay, may church na kaming pinupuntahan, di ba? Pero ang pakay nito ay hindi nga sa religion, kundi yung salita ng Diyos na ating maririnig. Kaya napakaganda, no? Tuloy-tuloy lang, kahit may tumanggi or walang tumanggi, sige lang, di ba? Dahil ang Panginoon naman ang bahala sa kanila, di ba? Kapag nire-reject tayo ng mga ay, sorry, busy ako. Marami akong gagawin, di ba? Ibig sabihin, wala silang oras para sa Panginoon. Ayan, sige. So, I hope na mayroon tayong natutunan sa ating kwento ngayong umaga, no? About sa wedding feast. Ayan. About sa wedding feast na ating napakinggan na kwento na galing kay sa Panginoon. Sige, yung memory verse pala natin ay matatagpuan sa Matthew chapter 22 verse 14. O, 'di ba ang ikli? Siguro mga 2 minutes mo lang 'to ma-memorize, Yan, for many are called, but few are chosen. Okay? So, yun yung tatak niyo sa isip niyo. Ako ang tinawag ng Panginoon, di ba? Niligtas ako ng Panginoon, di ba? So, parang sa isang verse pa lang, may matututunan ka na, di ba? Kaya napakaganda. No? Sabi nga ni Sir Ariel na nung kwento niya doon sa di ba? Sabi niya, ang alam niya, bakit yung ganun na parang di niya magets, pero meron palang maidudulot na lesson. So, kami, yung ginamit ng Panginoon para ma-share sa inyo na mas marami pa tayong matututunan, di ba? Hindi lang naman kayo yung matututo, kundi kami rin mismo, di ba? Siyempre kami yung una-unang makaka-realize na ganun pala yun, ganun, di ba? Bago kami, kayo naman. Ay, bago ang lahat, siyempre matututo din kami kasi pag-aaralan namin. Then, nasa sayo na yan kung talagang meron kang natutunan, di ba? Kasi kung nakinig ka or kung nag-aral ka, yun, may matututunan ka talaga. Okay. So, yun. Thank you sa pakikinig natin, sa pakikinig ng bawat isa at sa mga viewers natin. Thank you po. At let's have a good day po sa ating lahat. And let us close in prayer muna pala bago magpaalam ang isa't isa. Pray muna po tayo and I hope ay may natutunan nga po kayo. Sige po, pray po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Lord sa natapos po namin na lesson po ngayong umaga about sa wedding feast na kung saan andun po yung lesson po na matututunan po namin. For many are called, but
few are chosen, O Lord, na kung saan napakaganda po ng iyong salita na pinagkaloob po sa bawat isa. At alam ko po, this is a great reminder for us. Tulungan niyo po kami at ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Nawa ikaw lamang po ang siyang mapapurihan, mapasalamatan sa buong maghapon, O Lord. At naway maging blessing po kami sa bawat isa at gayon na rin po sa mga papasok. Tulungan niyo po na maging good example bilang isang anak niyo po bilang isang anak niyo po at bilang isang Kristiyano, Lord. Salamat po, Lord. We love you all, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige. See you. Sige po. Bye-bye po. Ayan.